Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang to the max. Star Wax, the #1 floor wax. Andaan waterproof formula. Sibukan man itinanong, nagsubiti sila pititatar. Star Wax Wax. Kitang to the max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg. Ako si Manilyn Realista, taga-poblasyon Bantay, isang guro. Madami na po akong ginamit na mga gamot, hindi pa rin gumagaling ang madalas na pananakit ng ulo at hindi ako makatulog sa gabi. Nung sumubok ako ng isang padlang ng iCure 750 mg, gumaling talaga ako at bumuti ang aking pagtulog. Nawala pa ang pananakit ng aking kasukasuan, kaya subukan nyo rin gumamit ng iCure 750 mg. iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na! Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin niyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto niyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita niyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. For everything that's true, choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Try the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Aksyon! Radyo! EMC Hardware. Nalakang yang de kalidad. Amin ket 100% a brand new. Masarakan ti EMC Hardware abagatan ti Jollibee Bacara Road. Dealer ti quality diesel and gasoline generators, diesel and gasoline engines, diesel and gasoline water pumps, power tools kas ti Makita, AEG, Inco, and Lotus. De kalidad nga electric water pumps a golds sa Air Inco. Gusto ti rukod na Alando. Sigurado a 100% abaro amin at agilakoda. EMC Hardware dito'y Lawag City. Para itiad-ado nga impormasyon, bisitaen ti Facebook page ti EMC Hardware.
iCure Coffee 18-in-1. Alam nyo ba na ang iCure Coffee 18-in-1 ay may sangkap na collagen, isang natural na protina na matatagpuan sa ating katawan. Ang iCure Coffee 18-in-1 ay may mataas na sangkap na collagen. Ayon sa pag-aaral ng Baylor College of Medicine, kapag tumutong tayo sa edad na 25 years old, dito nag-uumpisa na bumaba ang level ng collagen sa ating katawan na pwedeng magdulot sa atin ng wrinkles, pagluluy ng balat, paninilaw ng buhok, palalagas at pagnipis nito. Kaya ugaliin ang pag-inom ng iCure Coffee 18-in-1. iCure Coffee 18-in-1. Bili na! Constipation na solusyonan sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternativo. Nakatulong ito lalo-lalo na kapag hindi maiwasang makakain ng mga karni o ano pa man at higit sa lahat kapag mahirapang magbawas. Ito yung iniinom ko at pagkatapos na kayo kumakain nito. Parang inuutosan niya akong pumaroon na sa CR para magbawas. Pag sumasakit ang tiyan ko, iinom ako ng charcoal, nagbibigay ito ng lakas ng katawan. Ako si Rolando Gaspar, taga Maridos, Santo Niño, 65. Pruweba sa kaepektibo ng activated charcoal capsule ng Doc Alternativo. Mabibili sa Doc Alternativo branches nationwide. Sa Lawag City, matatagpuan sa General Segundo Avenue, Barangay 13, Bacara Road, National Road, in front McDo, Bacara Road. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, manikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Action! Radyo! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Doc Herbal Coffee 9-in-1, ang dating herbal coffee, pinabisa, pinalakas, pinasarap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride Detergent. Ginebra San Miguel, iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Action! Radyo! Magandang araw mga kaibigan, ako si Celeste Santiano, 29 years old at taga Bangged, Abra. Sa kasalukuyay isa akong medical staff. Bilang isang patient caregiver, madalas akong puyat, pagod at stress sa trabaho. Bilang resulta nito, halos mapabayaan ko na ang aking sarili, nalilipasan ng gutom at nawawala na ng oras sa aking asawa. Laking pasalamat ko sa nagrekomenda ng paggamit ng mga iCure products. Kalakip ang kanilang iCure Supreme Coffee, iCure Capsule at lalo't higit ang kanilang Enjoy Capsule. Sa tuloy-tuloy na paggamit ko ng mga produkto ni iCure, nakita ko ang magandang epekto nito sa aking pangangatawan. Mas nagkaroon ako ng lakas, hindi lang sa trabaho kundi pati na rin sa aking asawa. Kaya't salamat iCure sa kumpletos ricados at epektibong produkto na hatid ninyo. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Kasta no Smart iti Dishwashing Paste at a double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Mineral sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung nabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral, nawala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan.
Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Laoag City, matatagpuan sa General Segundo Avenue, Barangay 13, Bacara Road National Road, in front Macdo, Bacara Road. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Guys, bili lang ako San Miguel flavored beer sa tindahan, ha? Sama ako! Ako rin? Join rin kami! Teka, sama ko. Sa sweet inuman, everyone's in on the fun. San Miguel flavored beer with sweet and refreshing flavors of apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. So, sino pang may iwan dito? Si Bantay? Oh, sama rin daw siya! Sweet! Make life sweet. San Miguel flavored beer. Drink responsibly. San Miguel flavored beer. Make life sweet. 38 pesos SRP per bottle. Drink responsibly. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Generica Drugstore. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ginebra San Miguel. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Sa pang kalusugan, may iCure Coffee. Kalusugan mo, protektado. Aksyon! Radyo! Sabsapulen, sarasaraken ti imas nga nakairuaman. Max's Restaurant, masarakan iti Robinson's Place Ilocos, aglukat panipod alas 10 ti bigat, agingga iti alas 9 ti radii. Maramanan laeng ni J. Max's Restaurant, ti agmaymaysa nga sarap to the bones, Max's Fried Chicken, kaya nagkakaimas nga putahida, akare-kare, kan crispy pata. Masarakan pa yan, bagita kakaimas nga produkto ti Vencius, ti sizzling steak, ken teriyaki boy, ijay matlaeng Max's Restaurant, Robinson's, Ilocos. Bilao nga pang pamilya man, wano pang barkada, adaan ni Vencius, itinidumduma nga palabok, pinaputok na pansit, ken Pinoy spaghetti. Agiserbi ti teriyaki boy, ti sushi, akas Philly cheesesteak, ken California maki. Adapay iti ebi tempura, ken beef teppanyaki. Kastamet ti sizzling steak, agiserbida iti beef belly rice, chicken steak, ken pork steak. Ang yapay tururayan nyo, intayo ni J. Max's Restaurant, Robinson's Place, Ilocos, para iti at adupay nga putahe, ni intay pagsasangwan. Sapsapulen, sarsaraken ti imas nga nakairuaman, Max's Restaurant, Robinson's Place, Ilocos. Dedikasyon, tapang ng henerasyon, sabay-sabay aahon, sa One Ginebra Nation. Never say die goodbye, bagong ay ialay, sama-sama tayo aahon, sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Sama-sama tayo nga ahon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, the #1 floor wax. Adaan waterproof formula. Sibukan man iti danom, agsubliti sila piti datar. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito,
hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Narito na ang mga nakasubok ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg capsule. Ako po si Danilo Valera, taga Dolores Abra, 38 years old. Mataas po ang aking uric acid at hirap ako sa pagtulog sa gabi dahil sumasakit ang aking mga kasukasuan. Narinig ko sa radyo na magandang panlinis sa loob ng katawan ng iCure Capsule 750mg. 1 week pa lang akong gumagamit, umayos na ang aking pagtulog at naging normal ang aking pagdumi nung sinabayan ko ng pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1. Kaya kayo mga kababayan ko, hindi kayo magsisisi sa pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1. Maganda siyang panlinis ng katawan. Kaya bili na ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg capsule. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. For everything that's true, choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Try the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Aksyon! Radyo! iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Magandang araw, ako si Sefa Galang, taga Cabugao, Ilocos Sur. Dati po akong nahihirapan sa pagtulog at hirap sa pagdumi. Inirepair po itong iCure 18-in-1 ng kaibigan ko at sa loob lang ng 3 araw na pag-inom ng iCure 18-in-1 ay bumalik ang aking magandang pagtulog at naging normal din ang aking pagdumi. Kaya salamat sa iCure 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Padaanan nyon kagayam na pinisangsakay na programa may tampok itiliyap tayo nga balem na sikak yan pilinpig adan napalabas sa pulo ket 9 minutos ti oras tayo nga alas 2 kagayam. Sikak yan pilinteg. Saan a biktima ti panagbalin nga ignorante itilinteg? Amwen ti kalintegan ditoy. PCJC Aksyon Radio iti sikak ken tilinteg. Gaputa awan may laksid iti kawanam mo. Sikak
Ken Tilinteg, iti kada Domingo, alas 2 aging kay alas 3 ti malem. May nga oras apan nakailawlawag na itilinteg, ken kalintegan babaen kariti legal experts. Sika, Ken Tilinteg. Told you life was gonna be this way. No one told you life was gonna be this way. No one told you life was... Naimbaga malem na kagaylan sumangbay malem ti programa tayo si Kaken Tilinteg itang malem na malem ti Domingo, Oktubre 29, isang tulog na lang ay election day para kariti opisyal ti barangay ken Sanggunyan Kabataan ti entero nga Ilocos Norte. Itineto'y malem ket pakadkadwato'y malem na ni Attorney El Reneo Kid Castro, isuna po ti Account Officer ti Development Bank of the Philippines, ken Professor ti Criminal Justice System iti Northwestern University. Itireto malem mapagsusaritan tayo pangseknam ti annulment of marriage. Anya kadi ti pakigapuanan na iti panakiwaswas, wano pala kabaswas ti sakramento ti matrimonya, wano ti makonkona nga kasar. Kasuno iti proseso ti panakawaswas ti kasar. Ken may ragpim tayong tumiten mapagsusaritaan dito gakat ijay pagpandayan limteg ti kaso ti diborsyo. No ti diborsyo kung natin po dito iti may pagpakat aglalo ijay Estados Unidos diborsyo. Iti nagbaitam dagiti agasawa. Ti saludsud te may panggep iti detoy, may panggep ti diborsyo. Ket pabor kay kadiapo nga may pakap ti diborsyo. Dito'y pagilyanteo ket addami ti paglimteganteo. May panggep iti annulment of marriage. Kakailyan. Iso nga ti saludsud te may bagay ka dito diborsyo. Dito'y pagilyanteo. Apay nga saludsudyan tayo na may bagay wala sa anti-diborsyo. Dito'y pagilyam tayo. Amo tayo na di pagilyam tayo ket we are still practicing dito ko natin pong conservative values in the preservation of marriage. Agsipod ta nabaknang iti kunati pong nabaknang iti pagilyanteo kani iti values nga may pagpakat babayan kani ito'y kunati pong Christian values because the Philippines is considered as the only Christian nation in the Far East. Kaya't dito itaptapo tinakkel nga mabalin nga mangkwestiyonar. Itineto'y nga gakat sa Jai Senado when pagpanday linteg ti pagilyanteo. Ti gakat nga diborsyo nga naidasar tapno mapagsasaritaan dagiti pagpandayan linteg. Siyempre, addam to ti maramit nga konsultasyon may panggap iti dito But anyway, dahiti po kat panakilatag laeng dahiti mapagsasaritam tayo iti sa balipeparang dahiti programa tayo si Kaken Tilinteg kan kanan tayo po nga bakad kadwa iti dito programa ni Attorney Kid Castro ti maysa kaligiti nayat nga abogado amang subsuportara po ti programa tayo si Kaken Tilinteg, ken Account Officer ti Development Bank of the Philippines, ken ti kapadasan na bilang Professor ti Criminal Justice System iti Northwestern University. Kumablaw kami na po itentero nga lubong via Facebook and via live streaming. Itinagan ni Station Manager Attorney Nick Malasig, ken ni Engineer J.R. Sidbera, Manipulative Technical Control. To'y pagamyo nga announcer or anchor itinete programa ni Action Rolando C. Padaanan da kami na po idanon teriatoy nga porsyon ti programa tayo
with our resource person Kalpasam na iti palagipyo manipod iti technical studio. Sika Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! San Miguel flavored beer. Make life sweet. Swak sa budget, panalo sa sweetness. Drink responsibly. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. First time makaraman, iti Red Horse Beer. First time nagdimas, ulitin grabe. First time umuna at tama, anapigsa, naimas. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Manipod, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Kasta no Smart iti Dishwashing Paste. At a double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagin. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Magandang araw sa ating lahat. Ako si Christian James, 22 years old at kasalukuyang naninirahan sa Rojas, Isabela. Nais ko lang ipabatid sa inyo ang bisa at kagalingang nakuha ko sa paggamit ng iCure products. Matagal ko nang dinadanas ang sakit na asma. At tuwing dadalahikin ako ng panghihina at hirap sa paghinga, kinakailangan ko pang gumamit ng mga inhaler para lamang maibsan ang ganitong uri ng sakit. Pero nang subukan kong gumamit ng mga produkto ni iCure, lalo na ang kanilang iCure Supreme Coffee, kasabay ang pag-inom ng iCure capsule, nabawasan ang aking panghihina. Hindi ko na kailangan pang bumili at gumamit ng iba't ibang klaseng inhaler na kung susumahi talagang magastos. Kaya mga kababayan, bata man o matanda, well recommended ko ang produkto ni iCure, lalo tigit ang kanilang iCure Supreme Coffee at ang kanilang iCure capsule. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Nasubukan ko kung minsan ako'y nasugatan ng hair dito sa aking balag. Ang ginawa ko po ay pinapatakol lang ng tubig. Napakabilis maghili ng sugat. Ay sa ramdam ko ay napakaganda po sa katawan. Ako'y maagang magising, nakakapagtarba. Kung masyadang sungay ito, ako nang aalit pa si Palayan. Ang gusto ko lang po, 6 na patahan at ang gulang. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Lawag City, matatagpuan sa General Segundo Avenue, Barangay 13, Bacara Road, National Road, in front Macdo, Bacara Road. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Guys, bili lang ako San Miguel flavored beer sa tindahan, ha? Sama ako! Ako rin? Join rin kami! Teka, sama ko. Sa sweet inuman, everyone's in on the fun. San Miguel flavored beer with sweet and refreshing flavors of apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. So, sino pang may iwan dito? Si Bantay? Oh, sama rin daw siya! Sweet! Make life sweet. San Miguel flavored beer. Drink responsibly. San Miguel flavored beer. Make life sweet. 38 pesos SRP per bottle. Drink responsibly. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. At dedikasyon, tapang ng henerasyon, sabay-sabay aahon, sa one in every nation. Never say die kapag bagong dapat ay ialay. Sama-sama tayo aahon, sa one
Drink responsibly. Sama-sama tayong aahon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Sika Ken Tilinteg. Okay, maraming salamat, Engineer. Arugyan ng tinapo nga interview ipresentar dito'y mapagsusaritan ni Tineo Malem na ito ni mapagsusaritan ni Tineo Malem with our resource person in the person of Attorney El Reneo Kid Castro. May panggap iti proposed dito aproket proposed nga gakat iti pagpandayon lenteg iti pagilyamteo may panggap iti diborsyo. Dati ket gakat pailay nga po saan pa nga naprobaran ngem ket di mapagsasaritaan kas may sa iti instrumento iti panakailalawag dagito itapta nga issue iti pagilyamteo ken iti bukod pa nga lugar ipresentar tayo po detoy ti saludsud tayo may bagay kadi detoy nga may pakat diti pagilyamteo diborsyo. Kaste ko natin ti pagilyante nga Pilipinas kaya't nabaknang pelang iti moral values nga may yan natop deti Kristyanismo nga kunatyo gaputa ti Pilipinas may bilang kakaisuna po nga the only Christian nation in the Far East kunatyo kakailyam na kaya may isilpot itong deti issue may panggip iti annulment of marriage anya kadi dagiti rason no apay nga mawaswas ti sakramento iti matrimonya wenno iti kasar kasano iti proseso na amin dito apuget may latag iti dito amalem na kas may sa kaditi panakailalawag dito issue ken taptinikas taget may sang wagas iti panakayadal kaditi amin adumdumngeg ken mang tartaraba iti dito programa apo abogado nimbaga malem tayo live tune biti DCJC iti programa tayo si Ken Tilinteg. Please come in. Programa. Tagyaman na kaunay nikkan tayo manin iti Gundaway tapno inte manin lawlawagan no ana bati makon ko ng diborsyo no ti diborsyo bakit kana ti ket applicable ba dito'y pagilian tayo nga Pilipinas ken kastamet ken inte ito lawlawagan no kas pagarigan man ta dito'y diborsyo ket agbalin nga may sangalinteg ana dagiti procedure nga sursuruten iti pagilian tayo iti pinakaproseso iti panakaramit ti may nga linteg ken ito pay lawlawagan no hangat ti diborsyo ket applicable iti bukod tayo nga pagilian anang roadmate iti kasla katapat na kuma okay nga pamuspusan tapno ti may nga agasawa ket ana ti pamuspusan deti madiag kasundo ken narigaten nga pagtipunen nga agasawa anamat deti pamuspusan babayin ka deti iti agda mga linteg tayo tapno dagiti agasawa nga diag kasurutan ket nananay nga mawaswas deti ti kasarda kunati kuma ket dawatik mittenser nga kablaaw kadagiti estudyante nga nayat nga dumtunggeng kadagiti nga programa kas kin Eugene Andam manehay ti Dingras ni Ralph Sanyel makatbag iti nalasin paway ni Andy Boy Poronday ti Dipilat Bintar ken ni Romel Ragotero iti San Nicolas nga kasangay itangal daw. Ken kasamiten dagiti kastili ko nakitay dagiti nayat nga dumdunggig kada itoy nga programa. So umuna ti amin sir ket ko lang nga ipakaamo iti to just give a little background about ti makon ko nga diborsyo actually ti diborsyo nga min ket may isang wagas tapno or proseso okay nga aramiden iti sabat iti amin na pagilyan iti lubong kas may isa pang isang pagwawakas ng isang kasal so since 2011 it's only the Philippines and the country of Malta ti duwa nga pagilyan iti lubong aside from the Vatican.
kay nga i-declare that the divorce to be illegal. Ngayon di 2011 kay nagbalinen nga legal ti diborsyo iti pagilian nga Malta. So iti agdama, it's only the Vatican which is considered also as a country, and the Philippines tihan nga mangi palubos ti diborsyo or ti diborsyo is we do not consider to be legal. So actually if you try to trace back history, the diborsyo it really, there is already divorce before. So it's only during the time that the Spaniards came to the Philippines na binalik na hindi pinapayagan ang diborsyo. So pagdating na naman ng mga Amerikano, okay, so there is again what we call absolute divorce. And same is true when we have the Japanese occupation in 1941. We again have that divorce. So it's only when we have the civil code, particularly the family code, that we again forbid the application of divorce in the country. Okay, particularly sa ating family code, which prohibits, okay, which does not allow divorce, but rather when you talk about dissolution of marriage, it can only be done through annulment of marriage or declaration of marriage. But in our country, okay, so it's not actually when you talk about marriage, it does not only pertains to the family code. So meron kasing tanong yung iba, how about ating mga Muslim brothers and sisters, di ba? So pwede silang mag-asawa ng marami. So are they covered with our family code? So actually sa mga Muslim brothers and sisters natin, meron silang Sharia court. Okay, meron silang sariling court which they call it Sharia court. And meron din silang sariling batas para dito, which allow through Presidential Decree 1083, which allows them to get divorce through Sharia courts. So because as we have discussed last time, na nabanggit natin na in our previous appearance to your program, di ba, part of the exercise of one's religion is to the respect of the rights of the practice of one's religion is the free exercise thereof. So parte ng kanilang paniniwala na pwede silang mag-asawa ng higit sa isa in the Muslim, particularly Islam, they allow that. So dito naman sa atin, that is also allowed to our Muslim brothers and sisters. So yun, that is just but as of today, okay, divorce is generally not recognized in the Philippines. And speaking about divorce, sa bagay ket daw tipeleng ket may isang gakat proposal pagsasaritaan may pampandalimteg iti pagiliante iti kamara ken itiking ngato ijay Senado. Ket for purposes of information, apo abogado kaligiti dumdumngeg iti dito nga kanito, ket makon ko nga divorce is being practiced in other countries kas iti na i-mention tayo, whereas dito pagiliante nga Pilipinas is yet to be implemented kas pagarigan ta makapagkin nasurutan daydag pampandalenteg ken iti executive branch nga rombay nga na maipakat dito ipagiliante iti diborsyo. Considering that the Philippines
still considered as the only Christian nation in the Far East. Meaning, nabaknang tayo pa lang iti pamati, iti doktrina, iti Kristyanismo. Iti pagilyantay nga Pilipinas. So, dito nga kultura tayo, maibagay nga ta nga maipakat no kas pagarigana saan to nga ta nga agklas manen ti simbaan ken ti estado may panggap iti dito na danto ti kun natin nga consultation nga ang ayam dagiti agpampandelinteg tayo. In my point of view, Sir Lando, we also recognize the separation of the church and the state. Okay, so and also it is embodied in our Bill of Rights that we have the right to religion. So it includes that when you talk about religion, the state does not have the power to make religion as a form of classification, and also yung sa ating strict scrutiny rule, hindi rin sila pinapayagan na mag-allocate ng any or mag-support of any religious activities of any religion in this country. So ngayon, ang issue natin is siguro ang tanong, why is it that hindi kaya ito mag-clash ang ating estado at ating mga religious sectors regarding this. So first of all, we are not although we recognize to be one of the pillars kung natin datayo tinangrugyan ti Kristyanismo dito ay Far East. While it is true na datayo tinagrugyan na, but we are not the origin. So dito origin countries tayon of Christianism. Okay, so ti kunaktarod ti umon nga gundaway nga we are only the country na hindi na nawalang diborsyo aside from the Vatican City. Okay, so we all know yung Vatican City, for the information of all, doon yung nakatirang ating Santo Papa. So in the Roman Catholic Church, ang ating mga priests are not allowed to marry. Okay, according to our Catholicism, diba? Yung belief natin, they are not allowed. So, talagang ang Pilipinas na lang ang hindi nag-observe ng divorce. So, thinking that, if the argument is that we are strict with our moral values, but then again, considering that the origin of Christianism already implemented or accepted, or they already have this divorce law, bakit sa atin sa Pilipinas ay hindi natin we cannot duplicate the same. Unang-una siguro, when you talk about and although it's already hindi na rin ito hakma na pakialaman ng religious organizations, kasi it is still sabi ko nga our country recognizes the separation of the church and the state. So sa aking palagay, whether we have this divorce law, if the members of a particular religious organization does not believe in divorce, then they cannot have it. Kasi kahit ngayon, sabihin natin na we do not have a divorce law in the country, but then again, there are under the family code, there are other ways on how we are going to dissolve a marriage. So it can be a form of a declaration of nullity of marriage or annulment of marriage. So if you try to look at it, both declaration of nullity or annulment of marriage as against divorce, ano ba yung end result of these acts to be done in a marriage, di ba? It will dissolve. So I think it does not make any difference whether we have a divorce law or we have the family or we have the declaration of nullity of marriage or annulment of marriage. But then again, kasi ang ating sa tingin
Okay? By experience, siyempre nakakarinig na rin tayo ng mga as a lawyer, naririnig din natin yung although meron na rin kaming experience yan, yung ating declaration of nullity or annulment of marriage, talagang madugo ang mga requirements provided for in the law. Kaya kung titingnan mo, ang hirap, okay, for marriage to be dissolved, although sa tingin na natin ay, diba, like for example, may mga abuses when it comes to the, kasi nga dahil sa masyadong mahigpit ang batas, okay, so it will end up into hindi na siya nag-end into dissolution of that marriage, but rather parang separate de facto na lang. They are separated with one another de facto, or yung actual separation, there is an actual separation between the husband and the wife, but when it comes to paper, hindi sila hiwalay. So siguro with the passage of this divorce law, which assures us that the process will be easier and also the requirements, so hopefully this will also resolve the issue of the growing number of Filipinos na gusto na rin maging maayos ang kanilang hiwalayan sa kanilang marriage. Kasi like for example, when you talk about our present status ng batas natin patungkol sa marriage, di ba? When you talk about marriage kasi, it is a special contract of permanent union between a man and a woman, which is it is entered, of course, by this man and a woman in accordance with law for the establishment of a conjugal and family life. So, sabi dito, it is a permanent union. But then again, although the law says, particularly Family Code in Article 1, it is a permanent union, but there are situations wherein this can be dissolved because of the declaration of the nullity of marriage, or the other one is annulment of marriage. So ang tanong ng iba, ano ba kasi yung mga tinatawag natin na when is it that a family can be annulled? Iba yun ang tanong ng karamihan. Okay, bakit kasi merong mga tinatawag na annulled marriage, and there is what we call declaration of nullity of marriage. So, alam mo, sa amin lawyers, talagang ito inaaral ng matagal. Kasi there are a lot of provisions pertaining to this. Kaya lang ang pinakakilala natin, when you talk about declaring, okay, the reasons of the nullity of marriage, lagi nating narinig ang tinatawag na psychological incapacity, okay, of one of the parties. So, you thinking of that alone, it's really hard to prove. Diba? Ang hirap natin, minsan nga kailangan mo pa ng psychologist just to prove that there is actually psychological incapacity of one of the parties involved, or there is what we call yung failure to obtain consent, or there is a consent that was obtained through fraud, or there is physical incapability of one of the parties to consummate the marriage. So, you know, mahirap talagang i-prove ang mga grounds na to in court. And another thing also is that
when you do not, when these grounds will not be proven in court, wala. Your marriage will not be declared null and void, or it will be annulled. Okay? So, actually, meron pang one way. Kaya lang itong isa, it is only a form of legal separation, which will allow couples to live apart. Dati ko na parod. But they will live apart. Di ko na parod na separated de facto. Nagsiinad na lang. But they remain to be legally married. So, predicament mo dito would be kasano nga rodan, di agsina kayo, nakagsina kayo nga talaga in actual scenario, agsina kayo, but again, when it comes to document, you are still legally married. So, legitimate legal separation, di grounds na, which include adultery, okay, ti pangangaliwa, kung natayo, abandonment, or any form of physical violence. Okay, ito yung mga example grounds for legal separation. Could you imagine nga DGJ grounds DGJ nga inaaramid ko man na there is already physical violence, there is even abandonment of one of the parties to you, but according to the law, this does not tantamount into annulment of your marriage or to declare your marriage null and void, but rather it's just a simple legal separation. Okay? So, nagrigat. Sa siguro, kung natayo nga doon, sir, because of moral values. Because we believe that in marriage, there is still what we call, siyempre, yung mga physical violence would arise, of course, for misunderstanding between husband and wife. So, ang ano kasi dito, rationale behind, why is it that we are strict with the grounds? It's because we still believe that marriage, that any misunderstanding can still be resolved. Okay? And just like the definition under our family code, it is a permanent union. That it's only God that can separate between a husband and wife. Na opo, abogado, aga po ka rito, ako natin, it's a tedious process, and then adada periti ako natin narigat nga may i-probe tayo, tap ni kastaget yung gado, grantan na dito kalikagon tayo nga annulment of our marriage, as you cited a while ago. Now, i-compare tayo karigiti requirements in applying for a divorce kas pagarigan dito divorce law in United States of America to that of the annulment of marriage based on our civil code. Saan nga dito iti may sa karigiti mang convincer karigit pampandalintig tayo nga more simplified and easier dito kunati yung divorce than that of the annulment of our marriage based on the civil code of the Philippines? Actually, I have yet to see a copy of the proposed bill. But based on my research, according to the proposed bill, okay, so the grounds for granting divorce, okay, need not to have existed from the time of the celebration of the marriage. Kasi nga dati, dapat you have to prove that there is really psychological incapacity. Noong naduma, i-prove mo nga that ang kinataong already existed prior to the marriage. Ito'y baro, dati divorce, hang masapol awan tikas dayan. Okay, and even if the psychological incapacity existed after the celebration of the marriage, jay lang ati manor, di jay nga incapacity of one of the parties, that is already considered as a ground for divorce. Another one is, di ba,
baga kita tayo sir, digiti grounds for legal separation. So digiti grounds for legal separation under the divorce bill, this will be adopted as grounds to dissolve the marriage entirely. Okay, harang kung nakarod nga legal separation nga mingkat, it's like a separation de facto. Agsina kailang itipagyanan, but in papers you are still married. Okay, so dito yung aminan haalan, it will, okay, the grounds that I have discussed a while ago for legal separation in the proposed divorce bill, this will already be grounds to dissolve the marriage entirely. Implied abogado, mas simpler dagitoy provisions of the divorce bill than that of the requirements in granting the annulment of marriage based on the civil code? Yes. So, adanto pa ma-include dan nga which is rape by one spouse before or after the marriage. Prolonged separation, in fact, kung nakaroon dito tayo, di ba sir, nabayag kayo nga nagsinan nga agasawa. But then again, that is not a ground for annulment of marriage or dissolution of your marriage. So, it's only legal separation, which is, di ba, agsina kayo lang, okay, de facto, agsina kayo, kaya lang, in papers, you remain to be husband and wife. Ito'y sa anon, prolonged separation, in fact, between the spouses, will already be considered to be a ground for divorce. And also including irreconcilable differences. Ang asahan with this divorce bill. Okay. So, yes. At tipiko natin yun, kuma. Okay, may obtain a valid divorce. Okay, sir. The valid divorces, that will already be part of the grounds for divorce. In the Philippines, there is just a requirement for judicial recognition and also a religious annulment or dissolution granted by a minister or a priest is already a ground for granting divorce under the proposed law. So dagiti nakita ko nga paglaganan mat nga rod kadeti baro nga divorce bill. Okay. And so nukas jay iti proseso dati ko nato nga panakawaswas jay kasar digiti nagasawa ket nukit kitantayo kadigiti requirements for the annulment of marriage based on the civil code, the provisions of the civil code, kaslaliti makita tayo nga in the long run, it's only a matter of explaining well kadigiti kakailyan kadigiti salient provisions of the proposed bill, divorce bill, yet kasla nalaklakan sa amin timang acquire iti approval for a separation through divorce than that of the annulment of marriage to kas pagariga na pabugado. Well, sir, actually, talaga nga dito yung intention of the law because according to the survey, there are a lot of Filipinos who are already in favor of divorce. Kasi nagkikita ngamin by experience, ado dagiti agsisina nga nga gaasawa, hanmat nga gapot dati gandati law is to encourage people, especially marriage couples, to go on their separate ways. Han mga ragbakas dyan. Kaya lang, there are cases, like for example, violence. Okay, that cause between, it's either party, kasi di ko agad, dati lintag tayo actually, parang feeling ko one-sided. Ngamahan mo, we still have to respect the law, di ba? We have this violence against women. Ngayon, di ba, this violence, according to the law, will only physical violence will only fall under legal separation. So imagine mo nga you are still legally married to someone who are causing you violence, okay, maltreatment. Diba? But in the divorce law,
this will already be considered to be a ground for the dissolution of marriage. So mabalingag sina kayo nga talaga. Okay, nga as husband and wife. So yun, these grounds, kumbaga dito divorce law, it only expanded, okay, the grounds for the separation or dissolution of marriage between a man and a woman. Okay. So, but when it comes to procedure, I think it's still the same because you still have to file it with the family court or through the regional trial court and under the family court. Okay. And with that, kariti apong dumdumeng itineto yung kanito, hantay nga in-encourage iti divorce. Namin, no divorce ko na da apo abogado ket literally interpreting it, the divorce, kastaliti ko natin yung alisto, nalaklaka, and ado iti pamalpalatpatan iti rason, tapno ag-apply tayo iti divorce, aglalalo kanigiti kunati yung dati violent tendencies ng lalaki, most especially gapo kanigiti problema nga tumawad iti nagbaitam dagiti agasawa. Kasla kumaniti kunati yung there is third party or psychologically incapacitated or other reasons for that matter. So mailawlawag tuman iti apo iti may kadwa nga bersyon dito yung tema pagsasaritaan iti dito malem. I think is very interesting to discuss dito yung banag gabuta umadado nga agpepeso dito ay may sapit ti diborsyon ngem dito pilam itas gado for the annulment of marriage. So baka nalaklakapain iti magastos kunada ta nanginagayam iti pagbayad dagiti ag-apply iti annulment of their marriage gaputa kayat dan niya malegalize apo bagado di separation first gapo kaditi kayat da nga mabalinmet niya agasawa damit laeng iti sabali may kadwa kasapulan dito gapo iti other purposes para iti panagbiag aglalalo para kaniti babae tapno iti kastaket formalan dete separation da kaniti asawa da. Kalpasan man pa ipabagadong intalwatem diti daduma pa pagsapulan mani po diti technical studio. Sika Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! Ganting oras kasaksal para kayo ni Doc Herbal Coffee. Available 9-in-1 Insulin Plus and 21-in-1 with collagen and glutathione. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker of world-class quality Pride detergent. San Miguel flavored beer. Make life sweet. Swak sa budget, panalo sa sweetness. Drink responsibly. Sa pang kalusugan, may iCure Coffee. Kalusugan mo, protektado. Generica Drugstore. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Sabsapulen, sarsaraken ti imas nga nakairuaman. Max's Restaurant, masarakan iti Robinson's Place Ilocos, aglukat manipod alas 10 ti bigat, agingga iti alas 9 ti rabii. Maramanan laeng ijay Max's Restaurant, ti agmay-maysa nga sarap to the bones, Max's Fried Chicken, kaya nagkakaimas nga putahda, akare-kare, ken crispy pata. Masarakan pa yen, bagit agkakaimas nga produkto ti Densius, ti sizzling steak, ken teriyaki boy, ijay matlaeng Max's Restaurant, Robinson's, Ilocos. Bilao nga pang pamilya man, wano pang barkada, adaan ni Densius, itinidumduma nga palabok, kinaputok na pansit, ken Pinoy spaghetti. Agiserbi ti teriyaki boy, ti sushi, akas Philly cheesesteak, ken California maki. Adapay iti ebi tempura, ken beef teppanyaki. Kasamet ti sizzling steak, agiserbida iti beef belly rice, chicken steak, ken pork steak. Anyapay tururayan nyo. Intayo ni J. Max's Restaurant, Robinson's Place, Ilocos, para iti at adupay nga putahe, nga intay pagsasangnuan. Sapsapulen, sarsaraken ti imas nga nakairuaman, Max's Restaurant, Robinson's Place, Ilocos. Para itibado nga kabloom iti banglo, padasen iti Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Farm, bangong gumagabloom. Charm Fat
sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Baduget ka bloom mitibanglo. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, dali kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, the #1 floor wax. Adaan waterproof formula. Sibukan man itinanong, nagsubiti sila pitinatar. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power widener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power widener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bat Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg. Ako po si Nicole Artates, taga Santo Domingo, Ilocos Sur. May bukol ako sa likod, natakot ako magpa-opera. May nakapagrekomenda sa akin na gumamit ng iCure Capsule 750 mg. Unang linggo pa lang ng paggamit ko ng iCure Capsule 750 mg. Naramdaman ko na ang aking kaginhawaan ng aking katawan. Kaya kayo, subukan nyo nang gumamit ng iCure Capsule 750 mg. Maganda talaga siya. iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na! Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Sika Ken Tilinteg. Okay, may toltoloy ti Apo dito panakay-presentar ti issue, may panggip ti divorce. Bali nag-evolve nga kasya po di discussion ti about the proposed bill di pagpanday ng teg nga divorce gabot no di panipalawag po ni abogado El Reneo Kid Castro may panggap ka dito annulment of marriage medyo atidog sakit din nga proseso and kastamit yan kaslal alistong ma-acquire ti kalikagom nga panaka formalize di separation di tagasawa through the divorce process nga kunate. Now, the grounds for the annulment of marriage that is also incorporated in the proposed bill for a divorce is psychologically incapacitated and physical abuse lalo para karigiti babae.
anya kaditi man kung nga psychologically incapacitated, Abogado, please, ilawlawag tayo man as one of the basis in applying for the annulment of marriage, please. Okay, so actually, to declare iti, babaen iti, tayo, family code. Okay, so when you talk about psychological incapacity, that is one of the grounds to declare nullity of marriage, because that marriage is considered to be a void marriage or void ab initio, makunada. So at the very start, the marriage is already been void because of psychological incapacity. So to prove psychological incapacity, there are 3 requisites that you need to prove. Umuna dito, makun ko ng gravity of that the incapacity. Okay, it should be grave or serious, that you you are really incapacitated to carry out your ordinary duties that is required to you by the marriage. So nukas pagarigan si kakat may isang ama, you cannot perform anymore your job as a father. Okay, so it is very serious. In a sense, the requirement na may kadwa, it should be what we call juridical antecedents. It is rooted from a history. Okay, prior to that marriage, that psychological incapacity already existed, which only emerged or nagpakita lang after the marriage. Ijay lang na amwam nga kasigayam nga dagayam incapacity of that particular spouse. May katlo, that incapacity is incurable. Okay, it's already beyond means that this can be cured. So digito'y dagiti grounds for psychological incapacity under the family code as a ground for a void marriage. So no kikitaan tayo no kuma you cited psychological incapacity as a ground to declare your marriage to be void, which is yun ang tinatawag na natin na declaration of nullity of marriage na rigat. It took years for you to prove, even for the court to decide. So nga by this divorce law, okay, so the fact that you cannot anymore perform your job as a father, there is a manifestation of physical violence. So these are already grounds for a divorce. Okay, to nullify your marriage. DJ mo ti pagsayatan na kadeto yung divorce bill. So hopefully these grounds would still be because it is still a bill, and I think it's already in its second reading already. So by di ba magre-recess ang ating Senado, so though they will be back, I think they have already been back from their recess. So probably if they will continue, so abot na sila ng second reading. So after the second reading, so we will have that third reading. So yung third reading, it's already the third reading would already be the approval or the and approval through a final vote by yes or no. Okay. Okay, so with that, after that would be transmitted. Okay, because we are in a bicameral. We are a bicameral. Yung ating natin is Congress natin is bicameral, I mean. Si lower house and upper house. So this would also be reviewed, okay, by the Senate, and there would be an authentication or the signing by the Speaker and the Senate President to be sent to the President for his approval or veto. So if the President would approve it, so that would be that bill would become law.
So, if the president would not sign within the period of, I think it's 30 days, so non-signing of the president would automatically convert it to a law also. Abogado, just in case this bill will be approved or become a law, daw ti kalikagom tayo man nga may ilaw lawag is it the same procedure, the approval of the divorce to that of the annulment of marriage? Agpadpada kadimit lang no kati proseso na kas pagaringan? If we, kasi annulment, it would go through court proceedings, judicial proceedings. Judicial proceedings ko na tawag. Okay. So may nilamot lang iti regional trial court through its family courts. So the question, is it in the proposed divorce bill would be the same? I think yes. Kasi parang the same procedure. Only that the grounds are already made simpler because the grounds are not that very hard to, shall we say, the grounds are already expanded. So there would siguro tilang paglakan ng matideti divorce bill is the manner of proving. Kasi sumat talaga ti paglalabanan tagiti partido. Okay, when you talk about the the manner of proving. So in the declaration of nullity of marriage, like for example psychological capacity, incapacity, it's very hard to prove because you still need the, like for example medical records and then history of the spouse being questioned because of his psychological incapacity. And when you talk about the divorce bill, the fact that there is already physical violence that is involved, diba? When to prove physical violence, pwedeng blatter, pwedeng judicial affidavit, so and a medical record, that would already be sufficient to prove, okay, your point that there is physical violence that is a ground for divorce or dissolution of your marriage. Unlike in the annulment of marriage, psychological incapacity, talagang ititrace yung pang history of the spouse. So at itong nga proseso ti panang prove tayo ni Jay psychological incapacity ta amangan pa abogado ni Jay Husgado is also kunati yung may i-connectar da kanijay kunati yung determination of the physical or psychological incapacity of the husband, most especially gapo kanito yung provisions of the family code tayo saan nga ta? Actually, tingamin punpuntusan ti family code tayo, Sir Lando, is the preservation of marriage. Okay. Inaunay ti kaingat ti grounds. But taking into consideration because of the rising number of abuses, physical abuse among women arising from marriage, and also considering the increase of Filipinos who are willing to have a divorce in the Philippines. So this, I hope that this would also be considered in the passing of this law. So yun lang naman. Although as much as we want to keep the marriage, but then again, there are still factors that should be considered in the dissolution of marriage na hindi naman kailangang i-prove mo pa na maging
Like for example, psychological incapacity. Sabihin mo na in the first place, when you enter into marriage, you know that marriage is a permanent union between a man and a woman. So that is a lifetime commitment of you. Okay, so that's the reality. But then again, tiko natin nga Rod sir, we are not considering the fact that we strongly protect our moral values because of our religious background. But then again, if you look at it, the country of origin of Christianism even have this divorce law. So why is it that in the Philippines we do not have? Okay. So yun lang naman yung aking pansariling pananaw regarding dito. But I hope hindi naman ako i-judge ng ating mga listeners na parang I already lost my moral values. No. I am kasi at the end of the day, yung ating separation of marriage is a personal decision that you have to undertake. If you do not believe that there is a need for the dissolution of your marriage, so be it. Okay, so hindi naman ang law natin, it was only the divorce bill is being proposed to meet the grounds more reasonable, shall I say. Hindi ko naman sabihin na parang minadali. Because what is expected in a marriage is a good relationship. A good union. So is it a physical abuse? A manifestation of a good union between a husband and a wife? So that is also my question. If that is if we think that the dissolution is if we define our moral values based on the ground that we favor dissolution of marriage. Hindi naman ganon. Okay, so we only wanted, pag ako, the way I look at it, the proposed divorce bill would only make it for abused wife or husband to get out of their marriage that is not working with them anymore. Nakapimpintas di Japan naka-lay down the advantages and the intention of the law in regard to the Civil Code of the Philippines to preserve preservation of marriage or families nga ko nato. But kaslati magkita tayo po abogado akit agpepeso nga masapol nga preservation tayo preservaren tayo that a union of the husband and wife what's the use of preserving it no talagang irreconcilable na ti sitwasyon iti nagbaitam day ti agasawa taamangan no adadalaeng nga iti saan nga napintas iti epekto na why not try other avenues by way of possibly availing of the divorce law no kas pagarigan maipakap dito ngamin it is one way or the other ti personal pa nagkita tayo nga mangkoreher kadijay ko natin nga mistake in choosing our partner apo abogado. Well, gusto nga kadeta Sir Lando kasi I mean in the first place kung na tayong marriage is actually with the blessing of the Lord. But then again, even I think I am not only in particular the pati Biblia, he also mentioned about divorce. When you are not anymore, okay, if the marriage, like for example, there is already violence that is putting the life
of one spouse, diba, into danger. So do you still, as much as we want to keep the marriage intact or solid, diba? But then again, is that a definition of marriage? Diba? Kasi you get married for you to be able to yung dalawang tao maging isa. So paano magkakaisa ang dalawang tao kung hindi naman sila nagkakaintindihan? Although there is no such thing as a perfect marriage. Kasi damo talaga ti tiyempo na di pa kinawatan. But there are things that we do not understand with each other, but it is irreconcilable. So if that is actually that is already a personal matter. So da kanya yun, no, if you want to preserve that marriage, it's your decision. It's a personal decision. The law is only being proposed to make things easier for the dissolution in the eyes of the law. Kasi I mean, no, when you talk about marriage, it does not only involve between the two of you. Correct. It also involves your property relations. Dagiti sanikwayo. Kastamit ten, dagiti supporter nga may paay ka, dagiti anak yo. Correct. Dagiti important. So, you know, it's, alangan tayo mo pinasawaan. I am just speaking of the law. Okay, I'm not speaking by experience kasi hindi mo pinasawaan. Kaya lang, the point here is that marriage is not all about the two of you. There are also other things that will be affected. Like for example, your children. Okay, the support of your children. So, who would, diba, no sinuntot mangang kita, digitaw bing. So at least if we are clear enough under the law that the marriage is already you are already separated legally under the law through the divorce bill, at least doon alam nyo na kung sino papupuntahan ng mga bata, hindi na yung pag-aawayan. Unlike okay, so the same is true with your property relations. So yung property ninyo mag-iwalay na rin in accordance with law. Okay, so depending upon the need of each of the spouse, one of the spouse. Halimbawa, yung mag-aalaga sa anak, mas marami ang matatanggap dahil meron siyang alagang mga anak. And so panagkita po issues that can be resolved through the divorce bill na mas madali na. Kaysa yung while it is true that in papers you are still married, but in actual scenario you are not. Kasi yun nga, it is very hard for you to obtain the dissolution of your marriage in the court because of the very stringent grounds provided for under the family code. Nagpintas di panibagay yung maapektaran digiti anak. I prefer nga this is more important aglalalo na addanti anak daligiti gasawa. That would want their marriage to be annulled and or to be separated through divorce no kas pagari addanto ti divorce gaputa no dijay kunato nga relasyon da abogado nga diti irreconcilable gapong rod kali ti maod nga problema nga saan damiten nga maisubli iti napintas nga trato iti tumunggal maysa mapukaw je trust mapukaw pa je respect so digiti anak da maapektaran ni jay so diya upbringing da makamit ket bi agsabalenton iti panagkita da iti kinatao iti pamilya da kinatao da as a member of the family no kas pagarigan so their upbringing will be affected baka it might further damage the situation within the family and the upbringing of their children no kwa na pabagado. Paisula unay sir, so nga with the proposed divorce bill, tinubutoy biyang in my point of view, this is I am in favor with it. It's not because I like dahil sa kagustuhan natin na mag-iwalay ang mag-asawa, no. We still
maintain our point of view that marriage is a permanent union. But then again, there are situations or scenarios within the marriage that we cannot prevent from proposing separation. Okay, or dissolution of their marriage. Like for example, kasi paulit tayo ng baga, there is already involved physical abuse. Okay, could you imagine that the day of because you just wanted to keep that marriage, you just accepted the presence of physical abuse. So, nakikita mo, that's already a violation ng iyong pagkatao, lalo na kung ikaw ay isang babae. Diba? Which is also our right. So, if we cannot do anything but to forgo the marriage, and so be it, yun na yun. But then again, although the law provides us a way through the family code na annulment of marriage or declaration of nullity, but the grounds are too stringent. So although iklaro tayo dito nga, we are not advocating divorce dito eh. Yes, sir, yes. We are not advocating ka po lang, i-discuss mi lang dito po nga, just in case ko natin because saan niya productive yan, DJ union of the husband and the wife. And to the extent of even affecting dito ko natin biyag dagiti anak tayo, I think that is the best time for us to now decide if we separate, go one or ways dagiti asawa ng babae kenti asawa ng lalaki to be more productive. Adi nga yun dangarod kahit saan niya productiven. So masapol dito ko natin nga panag sinadalaengen tabarbaring napinpintas pa iti balin niya sitwasyon tinagbay tam dito eh. Yet propagado kaslariti maawi saksagit di nga mang pabor dito di boss kas pagarigan that in the first place sana kinteresari rikwa, but with your explanation kasla nalaklak alisto mas simpler ko natin man kas pagarigan gabuta kadigiti nga tiyempo because well ako na dangarukit adot nagbalbaliw nga diti ko natin nagbalbaliwan tilubong tayon o gali ken diti dumapay so kana kailangan ti talaga digiti laws that guarantees the husband and wife to be productive always, but when there are irreconcilable instances nga tumawad niya problema da agpilpili da is it annulment or divorce abogado kasla yung timat lang may makunak sila ya. So we know for a fact na the marriage is a permanent union between a man and a woman. Yun ang ating kumbaga general rule kung natin kumaya na it's a permanent union. But then again, there are we do not have the same situations with other people. So there are things na it is already irreconcilable at our end, that it is better that you separate ways than to keep the union together. Actually, it is a personal matter ngamin dito eh. So if for example, your religion prohibits you from separating from your marriage, and you think you can work it out, that you can still keep the marriage together in the end, so do not separate on your ways. You keep the marriage. Ngayon, if you think that you're already, di ba, ikaw nasasakal ka na sa iyong relasyon, na it is better to separate ways with your spouse, so that's the best, if that is the best thing or the last resort that you can think, then you, tilang pupuntusan mo tilintag, kaya Sir Lando, it would be easier also for the people to access the law. Alam mo nga, the law is promoting DJ pinagsisinat yung asawa. It's only your access. Okay, that you to preserve also your right as a person. Di ba? Kante ngating
Kasi kalintagan ti tunggal may isang maprotektaran dagiti kalintagan na. So han nga ti panang protektar ti kalintagan ket babaen iti kasla kumay iti pinagasawa iti panang protektar ti kalintagam ket you just keep that marriage even you are not in good condition. Padimot And above all, abogado, is your dignity as a person must be protected if there is already irreconcilable situation between your union as husband and wife. But abogado, nakapimpintas dito nga discussion that I could not imagine nga by way of your explanation dagiti possible scenarios nga banagan dagiti agasawa kaya nagpepeso niya ko natin nga kalikagom tilinteg is the preservation of marriage. But if there are already irreconcilable situation, no choice, you must access the law because the law guarantees your right to access these laws to preserve your dignity as a person. Abogado, maraming salamat once again. Share yung manin dito yung ideas tayo as a lawyer and your precious time tapno laeng may ilalawag dagito nga bambanag para kaligiti kakailyan tayo. This is for purposes of information, most especially for purposes of educating our listeners and our viewers. And in that, maraming salamat. Good afternoon. Once again, thank you and God bless. Apo Attorney El Reneo Kid Castro, Account Officer of the Development Bank of the Philippines. Thank you po and good afternoon, Attorney. Thank you po, sir. Ken kastamit din dagiti nayat nga agdingding kaditi nga programa na yung pagkamalim. Okay, thank you po abogado. Kamo dyanan na engineer kablawon teman ni Earl Joker Ganal, komandidato para kapitan dita Barangay Juan Solsona, kaanakan dating mayor dita Solsona wenno apuko na ni Earl Joker Ganal dita Barangay Juan Solsona, Ilocos Norte, ni Jose Paulo Albano, apuko met di nagmay mayor dita Ili Adingras, Ilocos Norte, komandidato met niya Barangay Chairman dita Barangay Albano, ken ni Robert Jose Labayog, komandidato met niya para Barangay Chairman dita Barangay Pila, kablawan ti tinimbang Malimda, kastapi ni Romeo Ganal dita Barangay Santiago, Solsona, Ilocos Norte. Ken ni Manong Elias de la Cruz, good afternoon. Kada kay apo dita Barangay Biloca, Batangas City, ang kandidato met niya para Barangay Chairman. Maraming salamat. Thank you very much. Good afternoon. And God bless to everyone. Action! Radyo! Yehey! Sahod na! Hoy, saya naman yan. Parang malaking sasahurin natin Wala kang absent, no? Huwag ka na magtaka pa.